friends and partners, kindly state your name and from which organization or outfit you're from, and then kanino po, sino po ang nais ninyong sumagot ng inyong katanungan? Okay? Mauna na ako. Yes. Ako si Boy Villasanta. Napakaraming tanong ang nilalaro sa isipan ko, pero siyempre ayoko nang monopolio yung pagtatanong. Pero uunahin ko ang tanong ko kay Ellen Keto Marfil bilang producer. Dahil 12 taon ang hinintay mo bago mabuo itong pelikula. Nung nagkaroon ng, yung nabitin, no? Nung nabitin yung produksyon bilang producer, no? Ano ang naglupaset ka? Naglupaset ka ba sa Ines? Naiyak ka ba? Nagkaroon ng bagong mga motivasyon, bagong mga plano tungkol dun sa pelikula, at talagang hindi naisip mo ba na huwag na ituloy o ipaglaban ko ulit? Yung ganong mga sari-saring mga alalahanin, ano ang talagang nangyari ng mga panahon ngayon? Okay. Salamat. Can you post the poster I said? Baka monopolize ko rin mga like short. 12 years, yes, 12 years ago, that was 2013, 150th yun ni Andres Bonifacio. 150th. Okay? Sabi ko, alam ko magkakaroon ng pelikula. Pero sa dinami-dami ng mga pelikulang historical, naisip ko, parang lagi yata mga lalaki yung nanunguna sa mga historical films. Hindi ba sa pagbubuo ng bayan, hindi ba kasama ang mga kababaihan? Even then, that was already my question. So, naghanap ako kung sino ba yung pwede kong pag-aralan. No? So, I thought of Gregorio de Jesus kasi siya yung asawa ni Andres Bonifacio na father of Philippine Revolution. Bakit wala akong alam nun? Diba, alam lang natin yung siya sa bundok, hindi niya mahalap yung kanyang katawan ni Andres, at saka yung walang lihim na di nakakayag. Parang namatay na rin siya, we didn't know anything. In fact, up to now, if you go to schools, hindi siya kilala. Pero nung inaral namin siya for 2 years, Mr. Thank you for that question. No? Namangha ako. Sabi ko, why is she overlooked? Napakagaling naman niya. Malalaman niyo yan. Thank you for coming and I hope you will all stay. Kasi ang gusto ko siguro yung makilala siya. Makilala niyo siya. Kasi footnote lang siya sa mga history books. Di ba? Pangalawa, kung naglagpasay, hindi pa ako naglagpasay. Kahit si Jeffrey, kapartner ko yan. Naglagpasay ako yung talaga ng pera. We were always thinking, magagawa namin kahit paano naman. Pero I will tell you something, no? Baka hindi kayo masyadong maniwala. May esoteric, rin, no? Meron akong kaibigan, actually tatlo sila, na nagsabi sa akin, yung isa, gusto ko na mag-give up, sabi niya, wag, esoteric ko. Marinig din ito sa movie. Sabi niya sa akin, wag, iniila niya yung tenga mo, makinig ka. In fact, tonight, may darating dito, isa rin siya, who approached me and said, I talked to the dead. Alam mo, gano'n, siyempre kinakabahan kayo. Marami pa kayo makikita ganyan, no? So, nandun ninyo, no? She has this voice that has to be heard. Okay? Nung hindi kami nanalo sa festival, alam niyo na siguro yun, siyempre, hindi nga kami napili. No? Hindi kami napili sa festival. We had a big budget commitment. Nung nawala yun, siyempre nakaka-depress, no? So, hanap-hanap din. I even gave it to a woman director who had a producer pero hindi natuloy. No? Pero sabi ko, ayoko na rin maghanap ng mag-pro-produce na baka, kasi nag-give up nung hindi nakapasok sa festival. Eh. Kasi alam niyo naman ang festival natin, that's where money can be made, di ba? Sabi ko, yun talaga naniniwala na sa project. Kaya it took also 12 years. No? Kasi hindi ko na alam kung anong format kasi pag feature pa rin yung film, magastos talaga. No? So at first, I thought documentary. Okay? Pero ayoko yung straightforward na documentary kasi hindi ganun karami ang nanonood doon. Kasi gusto ko lang marinig ang boses niya. No? So naghahanap rin ako kung ano yung treatment. And then I met Arjan Marderdeta. So nag-pitch siya. Yung una niyang pitch, unang-una,
Kung nakita niyo na yung teaser nito, nandun yung start image ni Lovie na sa initiation. At second, pinasok na rin yung esoteric parts. Ibig sabihin, naniniwala siya. No? Naniniwala siya. In fact, pag narinig niyo siya, kasi ginawa niyang meta-docu-fiction film. Pag narinig niyo, mapanood niyo, makikita niyo rin yung sentimento. And I thought, this was it. Noong 2024, sabi ko, nalaman ko, 150th year na ni Orion, sabi ko, kailangan matapos na natin. Tatanggapin mo ba? Sabi ko. Kasi kung hindi, i-retire ko na talaga to kasi I had been on my mind for so long. I have been shooting documentaries, interviews, etc. etc. When NHCP partnered with us, no, I was so thankful. No, they're here, no? There are many representatives from the National Historical. I didn't know na napili siya na i-commemorate nila this year. Diba? After 128 years, that is so awesome. No? She was only 22 in 1897. Kaya sabi ko, diba, I mean, maybe dapat siya magsasalita na. Maybe it was all intentional. I hope that answered your question. Thank you. Thank you, Miss Ellen. Yes. Parang nakaka-excite, no? Makikita natin, it's not the usual historical movie, but we will see a lot of, when Miss Ellen was talking about esoteric nature of the discussion, it brings us back to our roots, because culturally, that's where we always stand, right? Sige po, any other questions? Hello, Yes. Margin from that page. Nakausap kita when this movie was shown in UP Manila before, diba? And then you said this is about women empowerment, ganyan. With the sobrang daming hero films ngayon, do you have plans of making another female hero after this? This is for Ma'am Ellen, Arjun Mars, director of that's where it goes. Start. Sabi ko nga, tinanong rin ako ni Fena Mahas niya, gusto ko muna mag-succeed to, you know? You want her to become a household. But I hope that it will start more women in history. Kasi marami sila. In fact, natutuwa kami kasi palabas kami sa Congress recently, and the women legislators there, si Kong Dada Ismula, Kong Leila de Lima, Kong Kakapataw, also, of course, Kong Shelly Ocno and others, they filed a bill, the Lakambini Bill, to mandate the study of women heroes in Philippines in all schools, at all levels. That was so awesome. Kasi sabi ko nga, atalo pa doon magagawa ng pelikula, no? But we're so thankful that we out to do this film, it gave attention to that. So, yes, I think these two are very active. Okay, you answered that question. Hindi naman ako particularly interested to do another film on a hero. Kasi ito nga, nahirapan kami sa recently. But anyway, ang ano ko naman, whatever attracts me creatively on any material, yun ang gagawin ko. But not particularly sa hero. Sa akin yun, siguro kung may pagkakataon nga, pagpapatuloy ko pa rin. Mostly kasi mga somehow naka-line up sa akin na, or gagawin possible na line up is mga socio-political na inspired sa mga nangyari mga violence. Pero in terms of historical, meron sa akin lumapit. Pero planning stage pa lang siya at tinahanapan namin ng funding. Pero again, hindi ko po masabi ng community o matutuloy pa siya. Pero panibago siyang babaeng ano din, masabi din ng bayanin na part ng kasaysayan. So, hindi ko masabi yung pangalan kasi hindi pa naman sa buong buo. Pero sana matuloy. Thank you so much. Sana tulungan nyo kami na mag-succeed to so that there will be more women historical films. Ayos po siguro, sana ito na muna. Pag-focus natin si Gregory kasi panahon niya ito sa ating lalo na 150 years na. So happy birthday, Aurora.
Yan, salamat kay Kawya. Yes, you have a follow-up question? Second question naman for the cast, Madam Gina, Rocco, and Laura. This is the historical figure you're creating. Meron ba kayong preparation? Did you study their history? Sila videos about them? How did you prepare for your roles? Kung nag-prepare, una sinabi ko sa directors namin, kasi mas marami po akong ginagawang teleseries, so sabi ko, if any teleserye acting ko, please feel free to shout at me and just correct me, kasi pang pelikula lang ako dito. But, with the projects that I've been doing, karamihan din doon, period. So, naniniwala na talaga ako yung features ko pang period. And, dapat, me and Professor Xiao work together pala sa Pluma, kung saan Jose Rizal naman ako. Sa Maria Clara Ibarra, kung saan si Elias ako, bilang actress, Bonifacio din yun. So may konting, I was able to dabble a little bit into it already. But the preparations with speaking and the looks, just appreciating the history kasi di ako lumaki dito, that's one. Kaya medyo hindi ko na-appreciate yung history before. I grew up in Singapore, I had to learn Filipino. So itong mga bagay ito parang hindi ko na, I used to take for granted. Pero doing these projects, mas naging madali, mahalin yung project. So yeah, in terms of preparations, ano ba? Yeah, that's perfect. To be honest, hindi ako masyadong nakapag-prepare. Kasi, kumbaga, 12 years ago, hindi naman ako part na, hindi pa yung Oriang yung totoong role ko. Extra ko nun. And, ako yung yaya ni older Oriang noong time na yun. And, nag-ano din po ako, nag-body double ako kay Lovie. Yes. Tapos, last year, I think, or parang around last year, kinontak po ako ni Direk Ellen and yung manager ko na kung willing akong saluhin yung ibang parts for doing Oriang. And I said yes, kasi si Direk Jeff naman and Direk Arjan Mario kasama. So, ayun. And in terms of preparation, did I read some books? Walang chance. And as along the way ako natuto na nandun kasi si Prof. Xiao, nandun din si Sir Roddy, nandun din si LJ. And nagtanong ako tungkol sa perspective nila on how Oriang is. And based dun sa mga kinuwento nila, and based din dun sa script na naibigay sa akin, parang nag-imagine na lang ako kung ano ba yung danas ni Oriang noong mga panahon na yun. And syempre, nandun naman si Direk Arjan Mar to guide me. So it's, kumbaga, along the way po ako natuto. Thank you. Miss Gina? Dagdag lang po siguro ako dun kay Laura. Kasi sinabi niya na parang napansin nilang namin na nag-edit na kami. Punti kasi kay Laura to, yung mukha double. So parang kami din, hindi namin alam, hindi namin sinadya na punta kasi dahil double siya. So parang yung kung tinatadhana na lang siguro yun na parang inilapit na lang kami kay Laura. Kasi sa editing na lang namin siya napansin, bakit sa'yo to? So maganda rin yun, parang nilalapit especially yung mga nagkasama-sama pa dati. Talk about opening opportunities. Okay, sige po. Miss Gina? Yung pelikulang ito, ginagagala ko muna, napili akong gumanap. Sobra ang ating tutok at panel rehearsal ko. Kahit ka paano, siguro naman magugustuhan ninyo ang pelikula nito. Salamat po. Thank you po.
po, Miss Gina. Sige, direct. Okay, nadagdag niya na ito kay May Gina. Ang ganda rin din kasi ng pagkakataon kasi siguro na-delay siya na na-delay. Parang iwan ko closer, pero nag-prepare siya na magpapakayat lalo. Kasi mas bumaga yung ano niya, yung somehow bumaga yung hindi ko masabi yung entidad eh. Pero mas bumaga yung nag-shoot kami ulit. Eh, kailangan ko may tanong. Kasi parang hindi tutugma. Just want that. Kasi nag-shoot si Gina noong 2015 at saka nag-shoot din siya noong 2025. So you can see how she looked 10 years ago and now. Awesome, no? Kasi yung ilang Tagalog, hindi ganun kadali, no? So siya and the late Spunky Manitan, talagang pinag-usayan nila, no? To make their dialogues seem natural. Thank you po. Yan, thank you. Exciting kasi makikita natin kung paano pinandayan ng panahon si Miss Gina sa pelikula nito. Yes, we have another question? Hello po, I'm Alan Sanban Stars. I just want to ask Miss Gina Paredes sa Enora. You're portraying the role of Ka-Oriang, di ba? So, parang Ka-Oriang is woman of integrity, saka very powerful woman, di ba? Kayo, paano po kayo nakarelate sa character niya as you do yung kanyang character? Yung, what have you learned from her, being a woman, paano po nakarelate sa personal life niyo si Ka-Oriang? Nakarelate ako bilang isang ina at babae may pinaglalaban. Thank you, Ma'am Gina. See you, Laura. Ako po marami po akong natutunan sa kanya kasi at the young age si Ka-Oriang marunong ng boses, kumbaga opinionated siya and she fights for what she thinks is right. She speaks her own mind. And parang kumbaga binigyan ako ng lakas ng loob na gayahin siya in terms of kung ano yung hindi ko gusto or ano yung hindi ko kumbaga natuto akong maging opinionated sa mga bagay na I think hindi dapat. So yun. And bukod sa pagiging opinionated and ni Ka-Oriang, hindi siya sumusuko. Pinakita dito kung paano sa matagal na panahon, hinanap niya talaga si Andres, pero hindi siya sumuko despite the hardships that pinagdaanan niya. So yun din yung isang nag-inspire sa akin na magpatuloy at magpadayo. So, thank you. Congratulations. Salamat, Laura. Yes, siguro it would also be interesting to know more about, kasi nabanggit ni Miss Ellen kanina about the bill, about the Lacambini bill, and of course, if it becomes a law, we need the support of every government institution or sino ba yung mga stakeholders para supportahan ito. Maybe we can ask some questions also for Ms. Rosario from the NHCP. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Sorry. Meron na bang nasuportahan ang NHCP na pelikula doon at kung meron at kung bakit na sinuportahan itong pelikula ito maliban sa 160th anniversary ni Victoria Jesus? Actually po, ang NHCP po bilang government control agency, talaga po di po kami nag-support sa mga ganitong pelikula. Kasi po usually, artistic na po yung dating Kaya lamang po, ito po kasi, related po talaga, pwede nga po pinag-diliwag namin yung 150th anniversary ni Ka-Oriang. And bukod po dito sa programa ito, marami na rin po kami naiunsad ng mga proyekto related sa buhay at pananaw at gawa ni Ka-Oriang bilang Lacambini ng Katipunan.
Thank you, ma'am. May I share? Yes, that, Miss bago Ellen. kami nagkapirmahan ng NHCP, inalabas talaga namin yung they asked to watch the film sa NHCP and 15 researchers sat down to watch. No? And dalawa lang yung naging comments nila that were very easy to a date and a particular source reference. No? Naiyak yata sila kaya wala nang pinag- no, but that was really, but despite the fact that it's a meta documentation, maraming fictional elements. Thank you po. Sige po. Yes. Hello, good afternoon. I'm Jetri from Kinois. I wanted to ask a question first to, I suppose, the whole panel to address. So, Filipino historical education is still unfortunately very patriarchal in nature. How important is it, do you think, to empower our feminist historical stories? And additionally, when else in history do you think there are feminist stories left hidden to uncover? I think your question goes to Professor Shao. Yes. Thank you. Una sa lahat, salamat at may bill na ang mangyayari dyan, pag yan ay pinatupad, meron naman tayo curriculum kasi ako po ay consultant of the Araling Panlipunan curriculum of the Department of Education. So, meron naman tayong mga pwedeng paglagyan ng mga babaeng bayani, lalo-lalo na't marami sila sa bawat yugto ng ating kasaysayan. So, kailangan mabanggit sila. So, kaya nga, I will ask them na magkakaroon ng mga curriculum guides siguro upang yan ay makalaganan. Pangalawa, yung tanong mo tungkol sa saan pang yugto ng kasaysayan, maraming babaeng bayani. Aside from the Philippine Revolution, nariyan po yung mga World War II, yung mga Amazona natin, na guerrillang babae. Napakarami yan. Na yung isa pa nga, si Remedios Gomez Paraiso, alias Dayang si Commander Liwayway, no? Bago yun pupunta sa labanan, nag-lipstick muna. Kasi siya yung sabi niya, kapag nakikita daw sa naka-lipstick ng mga kawan niya na nakakabayo doon, nakakabayo at pinapupuluhan sila, nai-inspire sila. So, yun yung mga ganong klaseng kwento na, actually may film na yun, no? Yung Ami ba yun? O hindi na Ami, yung isang kapampangan film. Pero ano lang siya doon, parang background. Maganda po siya yung bida. At marami pang ibang mga babae. Lalo din panahon ng diktadura, at daming mga babae. No? Si Lorena Barros, si Nanilio sa Hilaw, pwede silang gawan din ng pelikula. So sana po madagdagan po ang mga... Kaya kung sana po, ang pakiusap ko po sa lahat, no? Kung kayo po'y guro, sana po ipa-incentive, ipa-require ang lakambini. Sapagkat kung marami po manonood ng palabas na ito, mas marami po may inspire ng mga filmmakers na dapat tumaya tayo sa pelikulang Pilipino to tell stories of heroism. Kasi sa totoo lang, napakahirap na tumaya sa pelikulang Pilipino. Kasi hindi naman po kayo pupunta sa sinihan kapag may pelikulang Pilipino. So sana po, manood po, bumalik po tayo sa sinihan. Iba po ang experience pag malaki ang screen. Nagiging larger than life po kaysa sa tayo nanonood dito sa maliit na cellphone natin ng Netflix o kaya sa TV. Ibang-iba pa rin po sa sinihan. So sana po ma-inspire ang mga filmmakers natin na gumawa pa ng pelikula at sana supportahan po ninyo ang nakapili. Salamat po. Thank you, Professor Shah. You have a follow-up question? Yes. Okay. I have a question naman to Sir Rocco. What was your experience like playing Bonifacio outside of the Bayani figure that is usually known for as a partner of Kaoryang, as a more domestic role? And how do you feel that this would change the public's perception of Bonifacio? Thank you. That was a long one. Can you repeat that? Sure. What was your experience like playing Bonifacio outside of the Bayani figure that is usually known for as a partner of Kaoryang and as a more of a domestic figure sa buhay niya?
And how do you feel that this might change the public perception of Bonifacio in the public's eyes? Well, we all know, we all know him already. Many of his characteristics, alam na natin. Are there other stuff that we need to know about that rest? Kilala na natin siya eh. Yeah. Pero siguro, to reinforce, for example, some of the issues of Bonifacio's life. For example, yung bakit siya unang presidente? Bakit tinutuwid siya ng ibang istorya ng unang presidente? Lumalabas din dito yun. Kasama si Orion doon sa kwento na yun. Oh, is it? Yeah. Tell me my answer, sorry. Miss Ellen is going to answer your previous question. Yes, I will answer your question. Sorry, that's very strong for me. Alam nyo, hindi naman yung sinabi ko, kailangan meron yung women heroes, no? But naniniwala ko, kasi hindi naman nakikikompetensya, no? But I just feel, iba kasi mag-isip ang lalaki, iba sila tumingin sa problema, at iba rin sila mag-solve ng solusyon. Ganon din ang mga babae. No? So, aside from that, they play a big role, there's a different perspective. No? So itong pelikulang to, yung sinasabi nyo, kilala na natin si Andres Bonifacio. Si Andres, si Orion, hindi pa natin masyadong kilala. But it is actually a reframing. A reframing of a story that we have studied perhaps. Diba? Like, ano ba yung sabihin ng hero? Diba? You have all these historical films, of course, some of whom are anti-heroes probably, no? Ano ba yung value? Combat ba? Alam niyo, nung natalo kami ng sa festival, hindi kami napili, rather. One of the things that was said was, parang walang combat scenes. Yung ba ang mark ng heroism to go to combat? Physical? Magaling nga pumatay. Pero ano naman ang vision para sa isang bayan? Di ba? What values do women? You will find that out. Maybe, no? Like, what kind of values did Orion represent? What do women, no? Not for all, no? But kasi iba yung experience ng women, eh. They bring a different values, no? So it really needs to be a partnership. So hindi pwedeng lalaki lang, hindi na yung mundo ngayon, di ba, ang daming gera. Diba? I think that's part of it, no? Yung sinasabi mo, the feminist rights. It's bringing also the values that women will bring. And in particular, of course, she's not just any other woman. She's actually ahead of her time. You will see, pag pinanood yung film, tandaan ninyo na women's suffrage came in 1937. She was born in 1875. Nag-revolution siya ng 1897. Tama ba? She was 22. Diba? 21, 22. Nagkaroon siya ng trial. Pagkakita niyo yung trial. What she brings in. And then in 1928, gumawa siya ng autobiography at saka 10 tagubilin para sa mga kabataan. Na pag narinig nyo, magtataka kayo. Kasi ganda ng mga quotation ni Jose Rizal. Diba? Si Jose Rizal sabi niya, the youth is the hope of the motherland. Siya sabi niya, kabataan, panggalan nyo isang interest na makakatulong sa bayan. I mean, ang dami-dami niya. No? That was before women's suffrage. She had an autobiography. Among the women of that year, halos wala. Wala akong alam. Isa lang yata. No? I'm not sure si Marina Dizon. Pero halos wala nagsusulat at that time. Okay? Yun. Anong values? Gusto natin magtanong ng tao, ano ba ang hero? No? I think I have a question. I have an answer to your question. Not to be honest, so it's good. But you were asking about the effect of cam with address to me. But I think you will see the nuances also in the film na kung paano siya tumingin kay Kaorian na okay, di lang pala lalaki ang kaya gumawa nito. Yung paghanga niya sa kanyang partner at sa mga babae in general. So, makikita mo yung paghanga niya na sana mas alam nito ng mga iba pang lalaki na hindi lang mga lalaki ang dapat maging leaders. Makikita mo sa nuances na mas gusto ko na hindi lang pala lalaki ang gagalaw. So, that effect to me as an actor, as a man, gave me, showed me different respect for women. And we all see it now.
women empowerment, that movement is very strong, and we should respect that. And totoo yung sinasabi, kahit very cliche, na no one is above anyone. Kaya lumero ng mga babae. And now that I'm a husband, a father, nagbago din tingin ko sa asawa ko na hindi ako abot dito kung wala tayong partner na makakatulak sa atin. And that goes the same way for women and their partners also. Thank you, Rocco. Yes, unfortunately, wala na tayong oras. Sige, later on we'll have a chance to ask some questions. And napakaganda ng discussion, no? Like, yung mga sinabi nila, lagi natin tandaan, women hold half the sky. At ang mga kababaihan ay may iba't ibang pamamaraan ng pagkatuto at ng values nga, sabi niya, no? At kung paano tayo, yung pagkaalaman ng mga kababaihan ay iba. So, napakagandang opportunity ito para ma-discover din natin at ma-appreciate natin ang role ng kababaihan sa kilusan, sa paglaban para sa bayan. At syempre, ngayon naman nais natin panoorin yung video, no, mula sa isang Oryang na hindi natin kasama ngayon, no, from Miss Lovie po. Can you please roll the video? Thank you. This is Lovie po. Gusto ko lang pong magpasalamat sa Kongreso. Maraming salamat po for giving space to Gregoria de Jesus Ka-Oryang and her story. Ang laban niya noon wasn't just against colonizers, pero laban din sa posibilidad na makalimutan. A struggle that still feels close to home today, when truth is often challenged. And that's why the bill to institutionalize the study of Filipino heroes is so meaningful and very timely. It's a form of justice for those whom history has overlooked. At sa ating mga leaders po, sana'y patuloy nating bantayan ang ating collective memory as fiercely as we guard our freedom. And in these divided times, may we remember what Ka-Oryang and the Katipunan stood for. They stood for truth, dignity, and equality for all. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat to watch Gregoria de Jesus Lakambini starting November 5, and don't forget to share it with your friends, family, and community. Let's keep her story alive. Thank you very much, Ms. Lovie po. At gaya po na sabi niya, this is a constant journey, no, to discover the truth. And also, bigyan natin pagkakataon na itampok ang mga kababaihan sa mga pelikula at sa mga palabas na tungkol sa kabayanihan. Dahil hindi lamang po mga kalalakihan ang may kabayanihan, kundi ang mga kababaihan din. And to close our press conference, I'd like to call on again our creative producer, Miss Ellen Oquico Marfil.